Speaking of VP Sara Duterte, sabi nga nung iba, 'di ba, wala na sa kawastong katinuan kasi mga pinagagawa niya eh. Parang praning na praning o ano, 'di ba? Sinasabi ng iba, bangag ang ating Pangulong Marcos. Eh kung titignan niyo naman, abay malala naman itong si Sara, 'di ba? Yung nakaraan, ano yung mga pinagsasabi niya, nagbanta sa buhay ng Pangulo, Martin Romualdez, 'di ba? O, ni FL. Tapos wala lang, ganun-ganun lang sa kanya 'yon. Tapos yung pananagutan sa bayan para ipaliwanag yung mga kinu-question sa kanya tungkol sa confidential funds. Hindi niya inaasikaso, hindi niya ginagawa. Di ba? Oh, ngayon, nakikipag-awayan na lang sa Kongreso. Lang yaw. Ito namang mga alipores nila, syempre tuwan-tuwa. Yun daw ang pagpapakita ng tunay na malasakit. Ang question naman tuloy ngayon ng taong bayan, bakit nung inaresto ang tatay mo, wala ka sa tabi niya? Di ba? So, dapat agad-agad yun ang dating niya, pati si Aimee, itong dalawang plastic na kunwari nagmamalasakit, di ba? Walay. Oh. Ngayon, nagkaroon ho ng graduation kanina dyan po sa Philippine National Police Academy, para itong taong 2025. Aba, ang mensahe niya, do not surrender a Filipino to foreigners. Alam nyo, ito ho ay pagpapakita ng kawalang respeto sa tinatawag na rule of law. Tama ka. X-Men, lutang nga di ba? Bilang abogada, hindi po dapat yan sinasabi. Kasi bilang abogada, she must always be aware and attuned, di ba, to the existing laws na umiiral dito sa ating bansa, yung mga international agreements natin, na ito po ay bahagi ng ating judicial processes. 'Di ba? Interpol, yung Rome Statute nga na kinalasan ng tatay niya at sana'y ibalik ni PBBM ang bansa natin doon because he has nothing to worry about to be a member of the ICC dahil hindi naman po siya katulad ni Duterte na libangan ang pagpapatay sa mga mamamayan. 'Di ba? Now, para sabihan sila itong mga graduates na do not surrender a Filipino to foreigners. Misleading, no? Itong kanyang sinasabi na to para sa usapin ng awareness or kamalayan at ng nasyonalismo ng mga kapulisan natin. Tataniman mo sila ng ganyang klaseng mensahe, maiisip nila na Tatay Digong, no? Kawawa naman ang Tatay Digong kasi ano naman ang tingin ninyo ron sa mga nag-asikaso? 'Di ba? Ano naman ang tingin niyo doon sa Interpol? Magkakaroon po ng magulong isipan ang mga kapulisan natin, tong mga graduates, mga future generals, yang mga yan. 'Di ba? So anong ibig sabihin nito? Nagpi-prepare si Sara ng bagong henerasyon ng kapulisan na pag-graduate pa lamang, nagkaroon na ng virus sa kanilang isipan. Na mali ang ginawa ng ganito ni Marcos, ng Marcos admin, ng pag-aresto at pag-deliver kay Duterte. Tapos dadagdagan pa ng mga misleading na mga DDS na dinukot, kidnapping. Ng putya, kidnapping. Pwede bang kidnapin ng mga pulis yun? Isang katutak doon, di ba? Merong warrant of arrest. Tama naman ang proseso. 'Di ba? Talaga lang minamalas sila lalo na nitong 2025 pagpasok pa lang ng taon. 'Di ba? Akalain mong lilitaw pala, pagkakamali ng tatay niya kasi kaya siya na isurrender. Kasi nung inaresto si Digong, 'di ba? Biglang yung kayabangan niya nawala, kinu-question niya na. Ano yung kasalanan ko? Aba, hindi yata nakainom ng gamot ito. 'Di ba? Biglang ano kasalanan ko? Tapos humihirit na dapat siya raw ay ma-extradite. Bakit kailangan dumaan sa proseso ng extradition? 'Di ba? Kahit bakit kailangan dalhin sa korte? Nung una sabi nila wag nating pag-usapan ng ICC ang Rome Statute dito sapagkat wala ng jurisdiction ng ICC. Pero pagkakapakinabangan pala sa kanila, biglang kailangang igalang ang batas, Article 59 ng Rome Statute. Paano mong gagalangin yun para sa kanya? Siya mismo, hindi niya kinikilala ang ICC. Di ba? Hindi niya kinikilala ang Rome Statute.
Hindi lang ito sa salita, kundi ho sa gawa ng tatay nyo. Di ba? Wala akong alam, pre. Wala akong alam. Wala pa ho kasi talaga siyang nahawakang kaso. Sa background ni Sara, wala talaga. Yun ang pagkakamali po, no? Going back, ang pagkakamali ni yun na nga tama ka, di ba? Paano magiging kidnapping yan? Ang daming nakakita. At saka kusang sumasama. Di ba? Walang kidnapping dun. Nagsasalita sa eroplano. Sabi niya, this will be a long legal battle. I will continue to serve my country and this will be a long legal battle. Di ibig sabihin, tanggap niya yung nangyari. He's aware. Di ba? Kung ano yung nature ng nangyayari sa kanya. Langyaw. Ngayon, para sabihan ni Sara yung mga graduates ng PNPA na ganyan na do not surrender, this is misleading. Hindi po sinurrender ang kanyang tatay for nothing na tipong baseless, kinidnap, mga ganun gaya ng kwento nila. Another international law, kahit na kidnapping pa yung proseso dyan, as long as naiharap yung tao, yung akusado sa batas, sa hustisya, valid po yun. Alam din niya yun. Yun ay kung natandaan niya talaga ang batas tungkol yung batas sa yung international law. No, di ba? Ay nako. Ewan ko ba bakit sanay na sanay sila na i-mislead ang sambayan ng Pilipino sa mga ganyang klaseng makasariling interest. Di ba? Kahit na magkamali-mali na ng saloobin ng paniniwala mga Pilipino, it seems that they don't fucking care at all. Di ba? Parang wala lang. Ay nako, iwan na nga natin tong VP natin. Gawin yung literal ha. Gawing literal no? Iwanan natin. Okay. Oo naman, abogado yan. Ay, abogada yan, Hermie. Abogada yan. Di lang nga ramdam. Abogada yata. Abogada nga. Abogada siya. Oo nga, no? Sir Ernesto Nignalad, magandang gabi ho sa inyo. Yan, budulpin daw. Yan, nama-mindset siya kasi next na siya to ICC. Ay, nako ho. Diba? Alam nyo, ano yun ha? Kinumpirma niya yun. Yung pangalan niya. Diba? Ito nga yun, no? Pakita ko sa inyo. Nasa ICC. Ay, sorry. Not that one. All right, here we go. Oops. Ayun. Okay, ito. Sabi rito ni Sara, I am on the list. So, nasa listahan ng pangalan ko. There are many of us on the ICC list. So marami kami na nasa listahan ng ICC. Si Senator Otabs, si Albayalde, and then si Danao, at si Karamat. And then si Bongo, nandun din. O ayaw mo yun, di tropa-tropa together kayo doon. Di ba? Hindi nga ako makapaniwala na kasama pangalan ni Sara, di ba? Hindi ako naniniwalang kasama. Pero ito na, siya na nga ho nagkumpirma, nakasama yung kanyang pangalan doon. Ano namang pakialam natin doon? Di ba? Ano pakialam natin doon? Hindi ko questionin ang gobyerno natin sa paggastos ng panibago na naman po na pabayad sa pamasahe sa eroplano. At kung ayaw nila yung eroplano, yung Gulfstream na ginamit kay Digong, lang yan, magtora-tora na lang o kaya C-130 na lang ang gamitin sa mga ito. 'Di ba? Tama. Reunited sila sa ICC. Sabi ni Baby Ruth. Pero tingin ko di totoo si Sara na susunod, parang drama lang ni Sara Ulo sa the Netherlands at Aimee para makakuha ng simpatya sa tao. Correct. Napansin ko yan. Kasi alam niyo naman itong listahan na to, di ba? Last year pa yan eh. Public knowledge na yan. Sinasabi na yan.
na ito yung mga makakasama. Putragis, research ko na nga yan eh. Meron pa nga dyan isa, mataba. Di ba? Research ko. Kulang pa nga yan eh. Kulang pa yan. May mga ibang pangalan pa dyan. Na yung iba nga pinatatawag pa roon sa Quadcom. Oh. Ngayon, ano jet ski? Ang layo nun. Di ba? Mag-ano na lang sila. Isakay na lang yung mga yan sa Tora-Tora para hindi na humahirapan si Senator Amy Itim no, Duterte na mag-Senate investigation na naman. Oh. 10 ba? Parang mga ganun nga eh. More or less 10 sila eh. Di ba? Eh di si 130 pagsakyan sa kanila. So bakit tahimik si Torre this past few weeks? Di ko alam kung bakit may dahilan ba para mag-ingay si Torre? Ang dapat pong maingay, ito pong Chief PNP natin. Siya yung Chief PNP. Hindi ho siya po pwedeng alam yun, ma-overpower ng future